welcome sa Tongs TV. Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo para updated sa bawat video naming bago. Sa bawat video ay may aral kang makukuha, lalo na kung isa kang magsasaka. Gawain sa probinsya ang palagi naming content, kaya halika na sa Tongs TV. Mag-subscribe na kayo at manood palagi. Okay, good morning po. Ayan, at tulad nga po ng sinabi ko, maga-maga ko isprayan yung dulo ng pungguran. At itong harap di ko ma-sprayan. Kaya dalawa pinabibili ko kay Parang Jay. Kulang ka ako itong isa eh. Baka mamayang hapon na lang namin i-sprayan itong harap. Kasi kahapon, kagabi nag-spray nga po dito na bali nakalimang karga kami dito kagabi sila Bentong. Tapos dalawang karga doon sa sili. Ngayon ito, pangatlong karga ko na to. Ito na lang natitira. So sakto naman dun to sa dulo. At sasakto naman dahil siguro mga isa't kalahating karga na lang ako. Pakita ko po sa inyo, no? Tignan nyo po itong daan na ginawa ko. Siguro nasa ilang feet din yan, 14 feet doble or 12 feet doble siguro yan. Pero tignan nyo po yung ampalaya sa ibabaw, halos mag-abot na rin, pero maluwang na po yan. Kaya maganda lang po naging bulas talaga ng ampalaya natin dito. So kasi yung iba concern bakit na madalang ang bunga, madalang ang bulaklak. At yung pa naman po mga katok, hindi naman madalang ang bunga. Kumbaga ito po kasing pala na ito halos nasa 1.5 lang pala mahigit yung ina-harvestan natin nito. Kasi yung isang tudling po na yan, isang dayos, nasa 86 puno lang po yan. 86 yan. Sigurin nyo po, 86 puno time is 19 tudling, bali 19 po. Di sa istong nanditong sama-sama. Tapos may 6 nga po doon na nakabuhos sa bila. Yung 3 doon hindi pa namin napipitasan talaga, pailan ilang pa lang. Yung 3, yun ang kasabay nito. Kaya yung pinipitasan talaga natin 19 tudling, times nyo po yung 84 na puno, isang tudling, halos nasa 1.6 lang po. Kaya kasi nung pinunla ko ito mga katongs, 4 na pack or 4 na lata. Sabi ko nga nun, nung nakapunla to, maraming namatay. Kaya nga po kinulang kami doon, kinampos. So nung tinanim din namin to at kinulang kami doon, nagpahabol po ako ng isang pack. Ngayon yung isang pack po na yon, nausto lang po doon sa 3 tudling at saka pinanghulit ko lang dito sa namatay din. Kaya kung tutusin mga katongs, kasama yung 3 tudling na yon, 4 na pack lang din po kabuuan yan. Yung dahon po na yan talagang normal no sa ampalaya yan pagka ganyan no ang naging bulas. Ang bulaklak naman po niyan talagang nagtutuloy naman po yung bunga niyan. Kaya lang yung iba ho napapanat gawa ng sumusobra sa tubig or nakakuha ng ulan.
Ang bulaklak po na nakikita nyo na yan, wala po. Kasi ang bulaklak po na ampalaya, kasunod ang may kasama na pong buko yun or bunga. Yung iba, pero yung iba natural na bulaklak lang po yan, wala pong bunga. Ayan, kumuha po nito. Ito yung pagka naglabas na ng bunga, ito yan, bulaklak po yan na may kasama ng bunga. Hindi po siya kamukha ng talong na bulaklak po siya talaga na wala pa siya kasamang bunga kapag siya namukatyag. Ngayon pagka yun po ay nalagas, yun po ang napanghinaya kasi talagang doon pa tayo kukuha ng bunga. Hindi po kamukha nito, kamukha po yan, ayan, yung mga maliliit po na yan, ayan, talaga pag lumabas po yung bunga ng ampalaya, bunga talaga, hindi na siya ano ng bulaklak. Kumbaga bubukad-gad lang ng bulaklak niya kapag ganyan na siya kalaki. Yan, so ibig sabihin yung nakita nyo kung nalalagas na bulaklak, hindi po yun yung may bunga. So talagang mahirap lang magpabunga kapag ganun ang ulan na sunod-sunod. Pero ngayon mag-aaraw po yan, doon po natin malalaman. So yun nga po, at nag-i-spray ako dito sa ampalaya dito sa dulo. So ayan, pakita ko po sa inyo yung ni-spray ko. Ayan, marami na rin po itong bunga, maliliit yan, para makita nyo po iiwan natin. So ayan, pinabawasan ko na nga po ng dahon yung ibaba niyan. Kahit yung magagandang dahon malalaki, pinaalis ko na para titignan natin. Ayun o. Okay, tapos na po. Kaya gabi nag-spray tayo, maambon-ambon siya, pero okay naman yung grounded kasi dito sa ano, sa quick. Nung nabasa, kusang mamamatay, kaya hinuhugot ko rito. So ayan, tignan itsura no, gamot. So ayan, tapos na nga tayo mag-spray, kaso umulimlim na naman. Ayan po yung ating ampalaya dito. Sa taas na siya naglalaglag. Ay, salamat Lord. At hindi ganong nakwento. May punggos, kaso madali lang naman controlling niya. Basta may gamot tayo, tapos masipag ka mag-spray.
Ang mahirap, tamad ka, may gamot ka, mahirap, tamad ka naman mag-spray, bali wala rin. So ubos na yung pungguran natin. Plano ko mamaya, kung magkakaroon tayong pungguran, pabibili tayo mamaya. At di umulan, isprayan pa natin to isang beses. Tapos yung harap, so sakto yung isang box dito at saka doon sa harap. Dito nakakakuha kami 6 na karga ni Greg, tapos sa harap 5, kabilaan na yun. Ayan, grafted natin. Aba, binalutan nga ng gamot ni Bentong to kagabi, ay kahapon talagang pinaliguan. Bagay, yan ang maganda kasi nakapakat yung gamot talaga sa dahon, hindi siya papasukan talaga ng punggus. So patataba nila ngayon yan, dilig. Ganda. Baka ito makalusot. Tapos palalagyan na natin ng isang tali uli yan para matibay-tibay pagka tumalab yung pataba. Ay, siguro magtyaga magtanggal ng dahon yan eh. Ito wala namang ganong kanyan, pero binabawasan na niya. Wala namang ganong pong gusto eh, pero binabawasan niya yung dahon. So dito kasi sa kabiyak na ito mga katongs, ito kasi nilarguhan ko to, dinuktong ko dito sa kabilang poste yung mga alambre dito sa kabila. Kaya dito may mga ladlaran na yan, kabilaan. So dun lang kasi hindi nalagyan ng ladlaran yan dahil putol na dun sa yung nilagyan ko kahapon. So ngayon ito na may lalagyan ko yung kabilang side. Ang maganda talaga sa pungguran yung ganito eh, yung makita mo talaga. Kaya ang ginagawa ko mga katongs, sa 25 liters ng tubig, 8 kutsarang punong-puno ang nilalagay ko. Talagang tinatapangan ko. Kaya yung iba nagtataka, hindi daw effective yung pungguran. Paano? Magtitimpla sila 2 kutsara, 3 kutsara. So hindi po ganon. Ang pungguran mas maganda po yan kung talagang mas matapang. Hindi naman nakakaluto ng dahon yan. Kaya subok ko na po yan yung pungguran. So ito kasi mga ganyan, unang tama ng stick yan, natitining yung unang buga ng sa bomba. Pero ang normal na buga yan yung ganito, pakat yung konting kwan lang sa dahon na yan. So ayan na yung bunga ng ating palaya. Okay. Sa susunod may makukuha uli ng mga bungang puno. Ayan. Ang gulo ng panahon natin doon sumisikat ang araw. Ayan dito sa bilang side. Tapos dito umaambon. Nakapundo. May drop? Ha? May drop? Eh may lamang pataba yan, di ba? No? May pataba pa yan? Hindi, punuin mo na. Sige, nang papatayin na rin yan. Doon nga sakto. Kinabila mo ba? Hilahin mo. Bubugay yan. Yan, punuin mo yung drum.
May pataba pa yan, di ba? Ha? May pataba? Oh, kung tabon. Tama lang yan. Ihalo nyo doon sa... Ay, may pataba pa to. Hindi, tama lang. Ihalo nyo. Nakakaubos ba ng isang drum yan? May kita na. Dalawang drum yung paubos natin. Hindi, diyan mo nalagyan ng tubig. Huwag mo nang itapon yan. Hilahin mo na lang yun. Ayos sa bilang. Tapos takalan mo ng ano 26 na pataba. No. Ito para ito. Lagay mo dito 26 na takal na ligo. Para sasalok na lang kayo diyan. Ito, pwede naman ihalo sa ano to. Tama-tama, wala naman triple 14 yun. Haluan mo na rin ng ano, ang 13 nito. No? Sa kuo ng Ay. pataba doon. 13 nito, ay 15 nito, tsaka 15 pataba doon. Yung nasa timba. Hop na, hop na. Hop! Kasi puro kan yun, ala naman triple 14 no? Ay, pwede. Oo nga, ang gawin mo, huy, anuin mo to, haluin mo bago ka tumakal. Tapos takalan mo ng 15 na ligo. Oh, yung ligo na yun, 15. Tapos yung pataba doon sa timbang buo, 15 rin. I-rectang yun na rito. Na, para mix yun. Tapos dilig nyo isang ligo sa puno. Hop! Hop! Okay na! Alin? Iba nga yung arangkada yan, nakita mo. Kahit na naulan eh, parehas lang ng pataba. Yung dalawa na ito parang hindi kinain yung pataba. Ayan o. Busog na busog yung talbos eh. Yung dalawa eh parang hindi kinain yung pataba. Yung nasa harap at tsaka sa dulo. Halos parehas lang pinatabaan. Kaya bilib ako sa kwandi ito eh, sa dito. Talagang kakaiba to. Pinuto mas malalaki daw yung puno nito. Kaya nga sabi ko, parehas lang ako pinatabaan yan. Ito, nakita mo yung talab. Yung nandun sa kabila, hindi ko nakita yung talab. Parang hindi tumalab. Pero ito, mahina pa nga po yung pagkakon nito dahil yung tira lang po doon sa ano, yung tira lang sa dalawa na yun ang nilagay natin dito. Tingnan nyo po ay mga bunga nya. Yan o. So dito tayo maglalagay ngayon ng ladlaran kasi mga patola. Ito kailangan tinatanggal natin. Tataba, di patola, taba. Ganyan yung magbobomba ng pungkuran, ano Mac? Naliligo. Lahat ng dahon meron. Ayun, nagpapataba po sila. Oh, ganda na. Oh, di ba? Pati sa ilalim meron, no. Ang gusto niya itaob niya yung pito eh. Tapos pagpataob at saka pabalik, ganon. Sa ibabaw, kaya pati puno yan nakuha na, nababalutan ng gamot. So dyan po kasi sa puno nagsisimula yung punggus.
kagandahan lang naman ito, may kanal na yan, hindi na matutubig, hindi ka mukha po nung doon yung unang tanim natin dito. Kaya kabilaan yung kanal yan dito, tapos doon sa dulo, kaya hindi na nagbabahay tubig sa gitna. And then yung kanal natin sa kalabaw, ang lalaki na pala, ano? Kaganda. Ha? Maganda, ano? Minsan pa lang napataba yan, 2 beses. Iba talaga si Dupos. Ayun o, tingnan niyo po. Ganda ng magsanga ng sili, oh. Maambon na naman. Kagaya ito, pakat na yung gamot na ito kagabi pa namin i-spray, kaya so ganda ng pilapil natin sa taas, oh. Ay, sa gitna, mataas. Kaya yun, ay, tinatanggal na ni Utol yan, yung mga sangat-sanga ng patola. Kalulusog ng talbos, oh. So ito po yung binomba ni Greg kahagabi at ni Bentong, na kabilaan sa pina-spray ko na. Kaya umaga naliligo siya sa gamot niyan sa pungguran. Buti na lang hindi naulang kahagabi, kaya kahit pa paano talab na yung gamot niyan. Dito sa susunod marami na tayo makukuha. Mga bungang puno pa rin yan, pero magandang klase na. Panghalo na yan sa sa good. Ayun, oh, kaaga-aga maambon na. Maambon na. Hindi na titigil ang ulan. Taksin mo yung tilapia, pipirito. Pirito. Malapit na mapisayo nandito, eh. Kumusta? Malapit ka na mapisa. Oh, Diyos ko. Parang awa nyo na. Lumakas na. Ito, sasabay sa grafted. Ito po yung sinasabi ko, yung 3 tudling na ito. Itong 1, 2, 3. Tapos yung 3 kasabayan puno, kaya 19 tudling po lahat yung hinaharbisan natin. Ito talagang kuha tayong bunga dito pa isa-isa, dahil sabi ko nga iba naging arangkada nito. Talagang kumapal na siya bago siya maglaglag ng bunga yan sa taas. Madami na siyang bunga nilalaglag, pero yung kamukha nung una rito sa dingding marami na.
Hindi, madalang lang. Madalang. Kaya nakakapitas tayo dito. Siguro pa 5 kilo. Yung unang bunga. Ayan na naman yung ulan. Tama-tama yung pinataba natin. Ngayon malulusaw. Pero lusaw na siya mga katongsen. Pakat na po siya sa putik. Kumbaga ngayon sisipsipin ng ugat niya pagka nababasat ng konti. So pansinin niyo po ito mga katongsen. Ito rin ito maluwang na po ito kaysa dito. Halos maluwang po ang ginawa kong tudling dito. Pero yan, tingnan nyo, nag-aabot na rin siya. Dito po mga katong, makakadalawang cropping tayo ng ampalaya. Pero butulan din. So sa susunod na itanim ko dito, sa gitna naman, lilipat lang natin yung trellis net. So hindi na tayo bibili ng bago, lilipat lang natin. Tapos plastic na lang at saka bukawi ang idadagdag natin dyan. Ito, lahat ng buto na tinanim, ito at saka ito, ganun ang gagawin natin. Tapos dun din, pwede yun kasi basal yun yung tinam na natin grafted. Kaya magiging ampalaya natin sa susunod, makapag isang cropping pa tayo bago pumasok ang tag-araw dito sa 3 lugar natin na yan, ampalaya yan. Ngayon yung dulo at saka itong harap, dito sa harap upo ang plano natin, upo. Tapos dun sa dulo pipino, kasi yung upo kung natandaan nyo po, tinamaan namin yan November, December. So tama yan, matatanim natin yan, aani ulit tayo ng November, December. Yung pipino, sakto rin yun, November, December. Doon sa dulo, puro pipino po yun, lahat ng tudling, 30 tudling po yun, tataniman natin ng pipino lahat yun. Tapos pipino, upo, at saka dito puro ampalaya. Yun po ang next target natin sa next cropping. So at least sa susunod nun, buto na lang at saka mga pataba, gamot ang puhunan natin doon dahil lahat may balag na. Dito ang kailangan lang natin, sabi ko nga, plastic mulch at saka syempre paararo natin sa kalabaw yan ng panay. Maglalagay tayo ng lupos, paupo, and then plastic, tapos bukawi, and then yun lang. Kasi yung trellis net, sabi ko nga, ililipat lang natin. Yan, pati ito, ganun ang gagawin natin. So sayang na naman yung gamot. Pero titingnan nyo po, kaya nag-spray ako ngayon. Ang ganda ng sikat ng araw, tapos bigla siyang umambon. Kaya ang gagawin na natin, mabibili na tayo ng kunwari yung cabrio top. Yun, pwedeng haluan ng ng sticker. Kahit anong sticker pwede. O kaya yung mga systemic na fungicide, para mahaluan na natin ng sticker, kahit na umulan man hindi mawawala. Yan sinasabi ko, sayang na naman yung gamot. Pero yun, yung dun okay lang yung pagka-spray natin kagabi, tumalab. Ay, hindi siya makapangitlog, nakababa pa ito. Oh, nalipat ka naman dyan. Dito ka. Oh, talaga.